Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto na po. Makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Good morning, Annie. Sige, hataw na tayo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Isa sa ilalim sa psychological first aid ang mga estudyante, guro at mga magulang ng San Jose National High School matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan, kung saan 3 mag-aaral ang nasawi at nasa 20 ang mga sugatan. Magsisimula ang psychological first aid ngayong araw, June 24 at tatagal hanggang sa Biyernes, June 26. Layo nito na matulungan silang makarecover mula sa matinding trauma na ininulot naman ng trahedya. Tiniyak naman ng Department of Health na sasagutin nila ang kabuuang gastos sa pagpapagamot ng mga naospital na mga estudyante. Habang paigtingin naman ang police visibility sa mga paaralan sa Tacloban. Hinihikayat naman ng pamahalaang panglungsod ang mga guro at mga magulang na patuloy na suportahan ang kanilang mga mag-aaral, lalo na sa panahong ito na puno sila ng takot matapos ang shooting incident sa loob ng paaralan. Hataw Balita Ngayon. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Police Regional Office 8 na maaring planado ang ginawang pamamaril ng 2 estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes, June 22. Batay sa pag-iimbestigaan ng pulisya, sinasabing 1 buwan na pinagplanuhan ng 2 estudyante ang pag-atake. Hinala rin ng mga otoridad pinag-aralan ng 2 estudyante ang batas kung saan sinasabing batid umano ng mga ito na hindi sila maaring makulong dahil sila ay mga minor de edad pa lamang. Kasama rin sa sinisilip ng pulisya ang posibilidad na maaring impluensyado ng online game na Gorbax ang ginawang pag-atake ng mga ito na nagpapakita ng matinding karahasan sa mga manlalaro nito. Nadiskubre rin ng mga otoridad na may kaalaman sa paggamit ng baril ang isa sa mga estudyante na may hawak ng 9mm Glock na pamangkin ng isang policewoman. Napagalaman na galing sa 9mm Glock ang 39 mula sa 40 mga basyo ng bala ng baril ang narecover sa crime scene. Samantala natukoy rin ng pulisya na pagmamayari ng lolo ng isa sa mga minor de edad ang caliber 38 revolver na ginamit sa pamamaril. Sinasabing dating nagtatrabaho bilang isang security guard ang lolo ng bata. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Tacloban City Social Welfare and Development Office ang 2 minor de edad na sangkot sa pamamaril. Hataw Balita Ngayon. Ipinagutos na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang temporary ban sa gaming application na Gorbax. Ito'y matapos lumabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya na isa sa 2 estudyante na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ang sinasabing regular na naglalaro ng naturang online game. Sinasabing tampok sa Gorbax ang marahas na laro kung saan gumagamit ng mga armas ang player nito at masyadong bayolente. Ayon sa CICC, pansamantala muna nilang ipinablock ang Gorbax habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Muli namang binigandiin ng ahensya na prioridad nila ang kaligtasan ng bawat kabataang Pilipino na exposed sa iba't ibang online games at contents. Hataw Balita Ngayon. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang higpitan o ipagbawal ang mga mararahas na online games sa bansa. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan napabalita ang naglalaro ng isang bayolenteng online game ang isa sa mga sangkot
Ayon sa Malacanang, mahalagang pag-aralan ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa nakapipinsalang online content. Sinabi rin ng palasyo na maaaring agarang talakayin ng Kongreso ang mga posibleng regulasyon kaugnay ng mga ganitong laro. Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ang posibilidad na maaring impluwensyado rin ng ibang grupo ang ginawang pag-atake ng 2 estudyante sa Tacloban City. Ayon kay Philippine National Police Colonel Alan Rayco, kasama sa kanilang tinitingnan ang anggulong may ibang grupo ang nagudyok sa 2 menor de edad na gawin ang krimen. Nakita rin po natin yan at kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation. Dahan naman ng PNP ang initial findings ng Police Regional Office 8 na maaaring planado ng 2 binatilyo ang pamamaril sa loob ng kanilang eskwelahan. As to whether it's planned, all indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na yung araw na lang po na mismo, nung June 22 ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalish yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang hindi po heat of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng takot at panganib, nagpakita ng katapangan ng isang guro sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos itong protektahan ng mahigit 30 estudyante sa kasagsagan ng nangyaring pamamaril sa loob ng kanilang paaralan na nangyari noong Lunes. May humahataw na balita si Lizel Nael. Ikinuwento ng isang teacher sa San Jose National High School sa Tacloban City ang kanyang personal na karanasan nang masaksihan ang nangyaring pamamaril ng isa sa mga estudyante sa loob ng kanilang paaralan noong Lunes, June 22. Ayon kay Ma'am April Ladrera, katabi lamang ng kanilang classroom ang silid-aralan na pinasok ng estudyanteng namaril. Batay sa kanyang salaysay, nasa classroom nila ang nasa 35 mga estudyante nang mangyari ang insidente. Nang umalingaw-ngaw na nga ang magkakasunod na pagputok ng baril sa kabilang silid-aralan. Dito na niya pinayoko ang kanyang mga estudyante at hindi na pinalabas pa ng classroom. Habang ang iba naman ay kanyang niyakap dahil marami ang nag-iiyakan bunsod ng matinding takot. Bagaman aminado ang guro na nakaramdam rin siya ng matinding takot, hindi siya nagpatinag at piniling maging matatag para sa kanyang mga estudyante. So yung 35 students, all we have to do is to protect them, and we cannot let them go out because the shooting is outside. So how can we sacrifice our students to go out? So we have to protect them inside. Kwento ni Teacher April, mabuti na lamang at hindi lumipat sa kanilang classroom ang namaril na estudyante at sa halip ay nagtungo ito sa iba pang bahagi ng paaralan. Umikot siya, tapos sabi ng bata, "Ma'am, nasa likuran niyo na." Kinabahan na ako kasi yung baril, nakaganyan na doon sa window, nakaganyan na siya. So kinabahan na ako. Paano ko ipoprotect ang mga bata? So I have to hug them, I have to comfort them. Sige, just stay down and keep quiet. Just stay down. Nang makakita na siya ng pagkakataon na makatakas, agad niyang pinalabas ng classroom ang kanyang mga estudyante. Ipinagmalaki naman ni Teacher April ang kabayanihan na ginawa ng isa sa kanyang mga mag-aaral na tumulong para gabayan ang kanyang mga kaklase na makaligtas sa insidente.
So yung aming bata, yung lalaki, na para sa akin, he was a hero para sa akin. Sabi niya, ma'am, umalis na. Labas na kayong lahat. So labas na kami lahat. So ako yung last, advisor, kami yung last, hindi ko na nakita kung basta ang nakita ko, takbuhan na lahat sa lapalabas na ito. So sabi niya na, ma'am, sige na, takbo ka na. Sabi ko, uy, sama na tayo. So hindi ma'am, takbo ka na. Parang siya yung last. Parang siya yung last. So para sa akin, I was very thankful for him na talaga yung buhay niya parang hindi niya naisip na kung anong mangyari sa basta lahat sila, teacher ko kasi. Pero sumunod din siya. Mabuti na lang, that section that I was handling, safe lahat. Nakalabas lahat, walang natamaan, hindi nagpaputok sa rungan. Samantala, ilang mga estudyante at magulang ang bumalik sa paaralan kahapon upang kunin ang kanilang mga naiwang gamit dahil sa nangyaring pamamaril. Pinayagan lamang sila na makapasok ng eskwelahan kasama ang kanilang mga guro para sa kanilang kaligtasan. Samantala, nanawagan naman ang Philippine National Police sa mga magulang at guro na agad iulat ang anumang banta, kahina-hinalang kilos o pagbabago sa ugali ng mga estudyante upang maagapan ang mga ito at huwag nang maulit ang pangyayari. Mensahe namin sa mga parents, the teachers, and the students to, report immediately sa kapulisan if ever may mga threats, may mga suspicious activities, or may mga notice na mga behavioral changes sa students para, mabigyan agad ng immediate action ng kapulisan, especially when it relates talaga to the safety and security ng mga students and the teachers. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Masusing riribisahin ng Philippine National Police ang mga ipinatutupad na security measures sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Samantala sang-ayon ang Malacanang na dagdagan ang budget ng mga eskwelahan para makapag-hire ng mga security guard. May hataw na balita si Nel Marimuhok. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang mga ipinatutupad na security protocols sa mga eskwelahan. Kasunod ito na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes, June 22. Ayon sa spokesperson ng Philippine National Police na si Police Colonel Allen Reyco, bukod sa pagrebisa sa security measures, magre-rekomenda rin sila ng mga kinakailangang hakbang para matiyak ang seguridad ng mga estudyante, guro at iba pang personnel ng mga eskwelahan. Agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP. Unang-una po ang comprehensive review ng lahat po ng ito. Existing security protocols para po sa na prevailing sa ating pong mga eskwelahan. Ito pong access control and entry procedures. We are recommending na yung pong mga schools na malalaki na marami pong ingress at egress ay ilimit na lang po sa isa o dalawa para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Bukod rito, ayon sa PNP, mas paigtingin rin nila ang koordinasyon sa mga barangay, gayon din ang pagkakaroon ng active shooter drills sa mga eskwelahan. Also, papalakasin po natin yung coordination mechanism between the law enforcement, the barangays, as well as the schools po natin. And isa pa po ay yung we are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations. Nagpahayag rin na suporta ang palasyo sakaling kailanganin ng dagdag na budget ang Department of Education sa pagkuha ng mga well-trained na mga security guard na magbabantay sa mga eskwelahan. Yan po ay naitanong din po natin at kung kinakailangan po talaga ay kailangan po magdagdag ng budget. Pagka ito po ang pinag-usapan natin para po sa seguridad ng ating mga kabataan at mga mag-aaral. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.
Magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ang ilang mga paaralan sa bansa kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Plano ng ilang mga eskwelahan na magdagdag ng mga security personnel, gayon din ang pagtutok sa mga hakbang kontra bullying. Si Leslie Widem humahataw. Mas paiigtingin pa ng mga paaralan sa Central Luzon ang ipatutupad na seguridad kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Tacloban City noong Lunes, June 22. Sa Malolos, Bulacan, naisa na ng School Division Superintendent na maglagay ng mga metal detectors sa mga paaralan. Pero dahil sa kakulangan ng pondo para dito, mas mainam nila na magdagdag ng mga trained security guard sa mga eskwelahan upang maiwasan ng kahalintulad na insidente. Sa ngayon po, hindi po muna siguro. O yung mga metal detectors nga. Kasi mas gusto namin talaga if we can have trained security guards also. Siyempre, pag may mag-sponsor, ibibigay sa amin, we will welcome this naman. Sa ngayon ay mas pinalakas pa ng PNP Malolos ang police visibility sa mga paaralan sa kanilang bayan katuwang ang puwersa ng mga barangay tanod. Pero dahil tanging sa labas lamang ng mga eskwelahan ang sakop ng pagpapatrolya ng kapulisan, ayon sa Chief of Police ng Malolos, kailangan rin na magdagdag ng mga lady guard na magbabantay sa loob ng mga paaralan. Mas pinagting po natin presensya ng kapulisan. Kailangan po natin na magdagdag ng ibang mga security guard pa, especially yung mga lady guard natin, no? Saka yung mga detector po sana, dapat meron po sana talaga. Habang sa Santo Tomas City sa Batangas, nagpulong na ang mga kinatawan ng Division Superintendent ng DepEd at Batangas Police kasama ang mga school head upang paigtingin ang pagpapatupad ng seguridad sa mga eskwelahan. Kabilang sa mga paghihigpit na kanilang gagawin ay ang pag-iinspeksyon sa mga bag, pagdaragdag ng mga security guard, gayon din ang pagtutok sa mga hakbang upang labanan ng bullying sa mga paaralan. Nagkaroon po ng maigting na oryentasyon para po ma-implement sa paaralan ito pong revised anti-bullying rules and regulations. Kung ito po ay malawakan ang pagbibigay po ng impormasyon at mai-implement po sa bawat paaralan, ay maiiwasan po natin yung mga bagay na hindi po dapat mangyari at maging experience ng ating mga kabataan. Sinasabi namin na hindi maaring palampasin yung araw na yon, hindi na i-report sa office, hindi na i-report sa principal kasi ayaw namin nang makarating pa kung saan pa. Habang sa Davao City naman, tiniyak ng DepEd na pareho nilang babalansihin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad at paggalang sa mga karapatan ng mga mag-aaral. Hindi naman po pwede na i-body search na para tayong nasa and then may mga metal detectors kasi ang schools and learners actually are declared zones of peace. And specifically learners, meron silang human rights or rights of children. Ayon pa sa DepEd ng Davao City, hindi lamang mga paaralan ang may pananagutan sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga kabataan, kundi pangunahin na ang mga magulang. Let's start off doon sa bahay. Sa pamilya, doon tayo magsimula. Lahat ito ay hindi lang trabaho ng Department of Education, hindi lang trabaho ng public and private schools. May trabaho din na dapat gampanan ang mga parents sa mga bahay-bahay. Check on your children. Ensure that they are still trudging on appropriate and very good roads. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, sang-ayon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dapat pagtuunan ng iba yung pansin ang epekto ng social media at online games sa mga kabataan kasunod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Samantala, sang-ayon rin ang mga ilang estudyante sa Cordillera hinggil sa responsableng paggamit ng social media. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Ako talaga susuportahan ko yung panukala kung meron ng batas o ba yung bill na i-sponsor tungkol dun sa pagbabawal sa social media
covering the age of 16 years and below. Suportado ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mapanukalang naglalayong higpitan ang paggamit ng social media ng mga minor de edad. Ayon sa alkalde, may mga pag-aaral nang nagpapakita ng posibleng epekto ng sobrang pagbabad sa social media sa pag-iisip at pag-uugali ng mga kabataan. Kasunod ito ng mausaping umusbong matapos ang pamamaril sa Tacloban City kung saan muling nabigyang pansin ang mental health, online influence at kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, aminado ang mga estudyante na nagdulot ng pangamba sa kanila ang nangyaring insidente. Yun din po, nananaig yung takot kasi on a random day makikita po natin na mayroong pangyayari na barilan sa isang school. So bilang estudyante, kumbaga natatakot sa part na like parang paano kung dito mangyari yun or paano kung may mangyaring ganito sa loob ng paaralan namin mismo. Ayon sa SSLG President ng Baguio City High School, naging malaki ang epekto ng balita sa mga mag-aaral dahil ang paaralan ay tinuturing nilang ligtas na lugar para matuto at makapaghanda para sa kanilang kinabukasan. Kaugnay nito, nakikita rin ng mga leader ng mag-aaral ang paglala ng pagkakababad sa social media at online games sa ilang kabataan. Kagaya nga po ng pagka-addict nila sa social media, lalo na yung mga games. Kasi po minsan, kumbaga, nawawalan na sila sa reality. Parang yung paglalaro na, nandun na yung katotohanan sa kanila. Dahil dito, naniniwala ang mga estudyante na hindi sapat ang paglalagay lamang ng mga limitasyon, kundi kailangan din ng mas maraming programa at aktibidad na makatutulong upang maituon ang oras at atensyon ng mga kabataan sa mas makabuluhang gawain. Aniya, mahalagang mapalakas ang pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral sa kanilang mga kaklase, kaibigan at komunidad sa halip na puro oras ang ginugugol sa mga gadget. Suportado po. Pero kumbaga meron pong tamang limitations kung ano po yung mga ibaban. Since ang social media din po, ina-acknowledge po namin siya na hindi lang siya basta katuwaan or entertainment sa amin. Kundi isa din siya sa mga pinaka-importante na paraan ng pag-communicate or pagtingin ng mga impormasyon. Pagamat suportado ang pagkakaroon ng mga limitasyon, iginiit ng mga mag-aaral na mahalaga pa rin ang responsableng paggamit ng social media dahil nakatutulong ito sa komunikasyon, edukasyon at pagkuha ng mahalagang impormasyon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng Schools Division Office ng San Carlos sa probinsya ng Negros Occidental ang insidente na kinasasangkutan ng estudyante mula sa Julio Ledesma National High School. Sa pahayag na inilabas ng SDO ng San Carlos, sinabi nito na batid nila ang isang insidente na kinasasangkutan ng grade 9 student na nangyari umano sa labas ng premises ng paaralan kahapon, June 23, 2026. Nang malaman ng insidente, agad umanong kumilos ang Schools Division Office at nakipag-ugnayan sa pamunuan ng paaralan para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong eskwelahan. Sinasabing bago pa ang pangyayari, naikwento na ng estudyante sa kanyang teacher ang posibleng banta umano sa kanya ng iba pang mga mag-aaral. Hindi malinaw sa statement ng SDO ang tinutukoy nilang insidente. Subalit, may ilang ulat ang naglalabasan hinggil sa umano'y isa na namang kaso ng pananaksak sa isang grade 9 student ng kapwa nito estudyante na nangyari sa labas ng kanilang paaralan sa San Carlos City. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa nasabing insidente kasama na ang motibo sa krimen. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Education na walang katotohanan ang kumakalat ngayon na sulat na humingi ng tulong o nangangalap ng pondo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sinasabing ginagamit umano sa nasabing liham ang pangalan na mga opisyal ng DepEd. Muling pinayuhan ng kagawaran ang publiko na maging mapanuri sa mga kahina-hinalang mensahe, liham o online transactions. Payo nila sa publiko, sumangguni muna sa official channels ng DepEd Philippines para sa mga anunsyo at impormasyon ukol sa basic education.
Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras 3 minuto makalipas pong ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Global News. Magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito ang ating Global News. Pinabulaanan ng Iran ang naging pahayag ni US Vice President J.D. Vance na pumayag umano ang Tehran na muling makapasok ang mga inspektor ng United Nations sa mga nuclear facility nito. Giit ng pamahalaan ng Iran, wala itong bagong commitment kaugnay ng pag-iinspeksyon sa mga pasilidad na binomba ng Estados Unidos at Israel noong nakaraang taon. May hataw na balita si James Bontuyan. Muling naglabas ng magkasalungat na pahayag ang Estados Unidos at Iran kaugnay ng mga napag-usapan sa ginanap na unang round ng negosasyon sa Switzerland noong linggo. Una nang sinabi ni US Vice President J.D. Vance na kabilang sa mga naging bunga ng pulong ang pagpayag umano ng Iran na muling papasukin ang mga kinatawan ng International Atomic Energy Agency o IAEA upang inspeksyonin ang mga nuclear facility nito. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. Subalit agad itong itinanggi ng Iran. Ayon kay Iran Foreign Ministry spokesman Esmail Bakai, wala umanong plano ang Tehran na payagan ng mga kinatawan ng UN na makapasok sa mga nuclear site na binomba ng Estados Unidos at Israel noong nakaraang taon. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً Git ni Bakay, mananatili lamang ang Iran sa mga kasalukuyang panuntunan nito bilang kasapi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT at wala itong ibinigay na bagong commitment hinggil sa mga inspeksyon. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه به عنوان کشوری که متعهد به موافقتنامه‌های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم Samantala, patuloy na iginigiit ni US President Donald Trump na ganap ng pumayag ang Iran sa malawakang nuclear inspections sa inaharap sa kabila ng mga pagtanggi nito. Dagdag pa nito, hindi magpapatuloy ang mga negosasyon kung hindi papayag ang Iran sa mga nasabing inspeksyon. Babala ni Trump, maaaring muling harapin ng Iran ang matinding aksyon mula sa Washington kung hindi ito susunod sa mga napagkasunduan. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do. Sa kabila ng pagkakaiba ng dalawang panig, nakatakdang magpatuloy ang pag-uusap sa loob ng susunod na 60 araw habang binubuo ang mga negotiating group na tututok sa mga issue ng nuclear program, sanctions at seguridad sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Samantala, nagkasundo naman ng Iran at Oman na pag-aralan ang mga posibleng singil para sa mga serbisyong ibibigay sa mga sasakyang pandagat na dadaan sa Strait of Hormuz. Patuloy namang tinututulan ng Estados Unidos ang anumang hakbang na magpapataw ng toll sa strait at iginiit ang malayang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat sa mahalagang daluyan ng langis. May hataw na balita si Noel Poliarco. Bubuo ng Joint Working Group ang Iran at Oman upang pag-aralan ang mga gagawing hakbang sa pamamahala sa Strait of Hormuz, kabilang ang mga maritime services na maaaring ibigay sa mga barkong dadaan dito at ang mga kaugnay na gastusin.
Kasunod ito ng pagpupulong sa Muscat ng matataas na opisyal ng dalawang bansa kung saan muling binigyang diin ang kanilang soberanya sa mga territorial waters nito. Ayon sa joint statement ng Iran at Oman, magpapatuloy ang dialogo sa pagitan ng kanilang mga foreign ministry upang makabuo ng kasunduan sa pamamahala ng paglalayag sa Strait of Hormuz at sa mga serbisyong maaaring ipatupad doon alinsunod sa international standards. Nauna nang inihayag ng Tehran ang balak nitong maningil ng tinatawag na maritime service fee sa mga sasakyang pandagat na gagamit ng nasabing ruta, bagamat giit nito na hindi ito maituturing na toll fee. Ang hakbang ay nakapaloob sa Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan ng Iran at Estados Unidos noong linggo, kung saan nakasaad na pag-uusapan ng Iran, Oman at iba pang Gulf states ang hinaharap ng pamamahala sa strait. Noong kasagsagan ng labanan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, pansamantalang nagsara ang Strait of Hormuz na nagdulot ng pagkabahala sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ngunit bilang bahagi ng kasunduan sa Washington, inalis ng Iran ang paghaharang nito sa strait at muli itong binuksan sa mga commercial na sasakyang pandagat. Sa kabila nito, nilinaw ng chief negotiator ng Iran na hindi na babalik sa dati ang kalagayan ng Strait of Hormuz at mananatili ito sa ilalim ng pamamahala ng Islamic Republic of Iran alinsunod sa international law. گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم. با رعایت همه قوانین بین‌المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند 5 هم در حقیقت اومده. Samantala, mariing tinutulan ng Estados Unidos ang anumang sistemang magpapataw ng toll sa mga dumadaang barko sa strait. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, hindi papayag ang Washington sa anumang kasunduan na maglalagay ng ganitong uri ng singil dahil labag umano ito sa batas. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. Una nang inianunsyo ng Iran kamakailan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa nagpapatuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa kabila nito, ilang barko ang nakikitang nakakadaan sa mahalagang daluyan ng langis. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang UNAIDS na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng maraming buhay ang desisyon ng Estados Unidos na itigil ang pagpupondo sa mga HIV at AIDS program ng South Africa. Ayon sa ahensya ng United Nations, nanganganib na mawalang saysay ang mga naging tagumpay sa pagkontrol sa pagkalat ng HIV sa bansa kung mawawala ang suporta para dito. May hataw na balita si Lynn Perez. Nagpahayag ng pagkabahala ang United Nations AIDS Agency or UNAIDS matapos kumpirmahin ng Estados Unidos ang unti-unting pagbabawas ng pondo nito para sa HIV response programs ng South Africa. Dahil dito ay nanawagan si UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima sa mga bansa na ipagpatuloy ang suporta sa mga taong nabubuhay ng may HIV. What has been taken away is much bigger than what is coming in. And my call is that, please, do not take money away because you're taking lives away. Ayon kay Byanyima, ang biglaang pag-aalis ng pondo ay maaaring magpahinas sa mga programang naglalayong pigilan ang pagkalat ng HIV at tumulong sa mga pinakamahihirap na komunidad. Tinatayang umaabot sa $400 milyong taon-taon nang naibibigay ng Estados Unidos sa pamamagitan ng President's Emergency Plan for AIDS Relief or PEPFAR bago ito nagsimulang bawasan. Sa kasalukuyan, mahigit 8 milyong tao ang nabubuhay ng may HIV sa South Africa na pinakamataas na bilang sa buong mundo. I'm calling for continued development assistance as domestic resources are. So, important that Global Fund is fully funded, that the resources match the need. America has always been the biggest contributor and continues to be. So we want them to continue.
Sinabi ni Bianyima na umaabot sa halos 17% ng kabuuang pondo para sa HIV response ng South Africa ang nanggagaling sa PEPFAR. Aniya, kung mawawalang suportang ito, ang pinakamalaking maapektuhan ay ang mga taong umaasa sa mga serbisyo para sa pag-iwas at paggamot sa HIV. Taking it away is taking away life-saving support from the most vulnerable people. So that is sad, and I would ask the United States to reconsider their position. Samantala, sinabi ni US State Department na ang pagbabawas ng pondo ay kaugnay sa umano'y kabiguan ng South Africa na tugunan ng ilang hinihiling ng administrasyon ni President Donald Trump. Isa sa mga isyong binanggit ng Washington nang sinasabi nitong kakulangan ng pagprotekta sa ilang whites sa South Africa na bagay na mariing itinanggi ng pamahalaan ng Pretoria. Bilang tugon, sinabi ng South African Health Ministry na matagal nang naghahanda ang bansa para sa sariling pagpopondo sa mga HIV programs ito. Sa kabila nito ay nagbabala ang UNAIDS na kailangan ng maayos at planadong transisyon upang maiwasan ang paggambala sa mga serbisyong nagliligtas ng buhay at mapanatili ang mga naging tagumpay laban sa HIV at AIDS. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Ipinatigil naman ng Health Minister ng Kenya ang konstruksyon ng US-funded Ebola quarantine facility sa Nanyuki matapos siyang mahatulang nagkasala sa paglabag sa utos ng korte. Humingi ng paumanhin si Minister Aden Duale at nangakong susunod sa desisyon ng hukuman na itigil ang proyekto. Layunin ng 50-bed facility na i-quarantine ang mga Amerikanong pinaghihinalaang nahawa ng Ebola mula sa kasalukuyang outbreak sa Democratic Republic of Congo. Nagdulot naman ng mga protesta ang proyekto dahil sa pangamba ng ilang residente at grupo sa posibleng panganib sa kalusugan ng publiko. Ayon sa pamahalaan, pansamantalang sinuspindi ng Kenya at Estados Unidos ang kanilang kooperasyon kaugnay ng pasilidad habang dinidinig ang kaso sa korte. Hataw Balita Ngayon. Nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa mga kumpanyang gumagawa ng Artificial Intelligence o AI na maging tapat sa paglalahad ng epekto ng kanilang mga operasyon sa kapaligiran. Babalayan ng United Nations, patuloy na lumalala ang krisis sa klima ng mundo kasunod ng nararanasang matinding heatwave sa Europe. May humahataw na balita si Jihan Tamasyunas. Kasabay ng pagtaas ng temperatura sa ilang bahagi ng Europa, naglatag si United Nations Secretary General Antonio Guterres ng mga hakbang upang mapabilis ang paglipat ng mundo sa clean energy at maibsan ang epekto ng pagbabago ng klima. Sa talumpati nito sa London Climate Action Week, binigyang diin ni Guterres na nararanasan na ng mundo ang mga epekto ng lumalalang krisis sa klima. Climate chaos is accelerating before our eyes. We have just lived through the 11 hottest years ever recorded. And today, this city and far beyond are experiencing the hottest day of the year with higher temperatures to come. Ayon kay Guterres, magkaugnay ang mga nararanasang krisis sa enerhiya at pagbabago ng klima dahil pareho umano itong nag-uugat sa patuloy na pag-asa ng mundo sa mga fossil fuel tulad ng langis, natural gas at coal. Sinabi nito na ang mga kaguluhan sa Middle East at ang mga pagkagambala sa supply ng enerhiya ay nagpapakita ng panganib ng labis na pagdepende sa mga pinagmumulan ng enerhiyang nakakapagdulot din ng pag-init ng mundo. These crises may seem separate, but they share the same destructive origin, fossil fuels. And they demand the same answer, a fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice for those already facing climate harm. Kabilang sa mga hakbang na inihain ng United Nations ang pagpapalawak ng paggamit ng renewable energy, pagbabawas ng methane emissions, at pagpapatupad ng mas mahigpit na transparency sa mga data center na nagpapatakbo ng mga AI system.
Inilunsad din ng United Nations ang AI Environmental Transparency Initiative na naglalayong hikayatin ang mga malalaking AI company na sukatin at isapubliko ang kanilang carbon, water at land footprint. Ayon sa pag-aaral ng United Nations, ang mga data center ay kumukonsumo noong nakaraang taon ng mas maraming kuryente kaysa halos lahat ng mga bansa sa mundo. Tinataya naman na pagsapit ng 2030, maaaring gumamit ang mga AI data center ng sapat na tubig upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mahigit 1 bilyong individual sa Sub-Saharan Africa sa loob ng 1 taon. Dahil dito, hinamon ni Guterres ang mga kumpanya sa larangan ng artificial intelligence na maging bukas sa publiko tungkol sa tunay na epekto ng kanilang teknolohiya sa kalikasan. Samantala, babala ng United Nations na nanatiling malayo ang mundo sa layuning makamit ang net zero emissions pagsapit ng 2050 at mapanatili ang pag-init ng daigdig sa loob ng 1.5 degrees Celsius na itinakda ng Paris Climate Agreement. Sa kasalukuyan, patuloy na nakararanas ng matinding init ang ilang bahagi ng Europa kung saan nakapagtala ng mga record-breaking temperature ang France at iba pang mga bansa. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Maagang nagsara ang Eiffel Tower sa Paris kahapon dahil sa matinding heatwave na nararanasan sa France. Ayon sa pamunuan ng sikat na landmark, isinara na ito ng alas 4 ng hapon upang maiwasan ang peligrong dulot ng matataas na temperatura. Posible rin umanong maagang magsara ang Eiffel Tower ngayong araw kung magpapatuloy ang matinding init. Ibabalik naman ang bayad sa mga bisitang hindi nakapasok dahil sa pagbabago ng oras ng operasyon. Hataw Balita ngayon. Nais ni North Korean leader Kim Jong-un na palawakin pa ang nuclear arsenal ng bansa. Ayon sa state media ng North Korea, muling pinagtibay ng pamahalaan ang paniniwalang mahalaga ang nuclear weapons para sa depensa at pagpigil sa posibleng digmaan. Iniutos din ni Kim ang pagpapalakas pa ng mga defense asset at pagpapabilis ng mga nuclear program ng bansa. Kasabay nito ay pinag-utos din ang pagpapatuloy ng pagbuo ng isang 10,000 toneladang guided missile cruiser at pagpapatibay ng mga pasilidad militar sa hangganan ng South Korea. Muli ring binatikos ng Pyongyang ang ugnayang militar ng South Korea at Estados Unidos na anilay banta sa kanilang seguridad. Hataw Balita ngayon. 3 ang kumpirmadong nasawi sa isang pamamaril sa Montreal, Canada, kabilang ang isang pulis, isang sibilyan at ang pinaghihinalaang suspect. Naganap ang insidente sa isang komunidad na may maraming Jewish establishments kung saan nakipagbarilan ng suspect sa mga rumesponding pulis. Ayon sa mga otoridad, nakasuot ng malamilitar na damit ang suspect at gumamit ng mahabang baril sa pag-atake. Hindi pa tinutukoy ng pulisya ang motibo ng pamamaril at nagbabala laban sa pagkalat ng mga haka-haka habang patuloy ang investigasyon. Nagpahayag naman ng pagkabigla si Canadian Prime Minister Mark Carney sa nangyaring karahasan. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA. Ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Maraming salamat, Marie Peñaranda. Samantala, patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. National News.
Kinundina ng isang makabayan lawmaker ang panukala ni Senator Robin Padilla na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act at ibaba sa 10 taon ang edad ng criminal liability. Kasunod ito na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Si Rosalie Cos, humahataw. Tinawag na barbaric o mabagsik ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang panukala ni Senator Robin Hood Padilla na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act para maibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability. Muling nanawagan ng senador kaugnay ng panukala kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte kung saan 3 ang nasawi at marami rin ang sugatan. Ayon kay Representative Tino, sukdulang pagtalikod dito ng pamahalaan sa responsibilidad. Hindi rin anya makatao ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa 10 taong gulang. Kriminalisasyon ito ng mga batang Pilipino dahil sa kabiguan ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi dapat ikulong ang mga bata dahil sa kapabayaan at kahirapan. Ayon naman kay House Good Government and Public Accountability at Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangang pag-aralang mabuti ang panukala. Maganda yung proposal na yan, pero siyempre kailangan alamin din natin, pakinggan din natin yung insights ng iba-ibang mga stakeholders, ng mga iba-ibang mga halimbawa ng DSWD, ng mga ibang mga eksperto po pagdating po dito. Samantala, inihain naman sa Kamara ang isang resolusyon para iapela sa Department of the Interior and Local Government o DILG na utusan ng mga lokal na pamahalaan na i-augment ang seguridad sa mga nasasakupang public elementary at secondary schools sa pamamagitan nito ng deployment ng mga barangay tanod. Inihain ng House Resolution No. 1145 ni House Deputy Majority Leader at Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzales. Bukod dito, nakapaloob din sa resolusyon na dapat magkaroon ng pagtutulungan ang Department of Education, Philippine National Police at local barangay councils para makabuo ng estriktong screening protocols. Gayon din upang makapagsagawa ng basic security at first responder training para sa mga barangay tanod. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC na hindi otomatikong nakakalaya o nakakaiwas sa pananagutan ng mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. Ginawa ang paglilinaw kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 minor de edad. Ayon sa JJWC at kay Senador Kiko Pangilinan na principal author ng Juvenile Justice Law sa Pilipinas, may mga probisyon sa batas upang panagutin ang mga bata habang binibigyan sila ng pagkakataong magbagong buhay. Ang mga edad 15 pababa ay hindi mananagot sa kriminal na kaso pero kinakailangang sumailalim sa mga intervention program. Samantala, ang mga higit sa 15 taong gulang ngunit wala pang 18 anyos ay maaring humarap sa mga legal na proseso kung mapatutunayang alam nila ang kahihinatnan ng kanilang ginawa. Patuloy na nasa kustudiya ng pulisya ang mga suspect habang inihahanda ang kanilang paglipat sa Bahay Pag-asa. Maaari rin umanong ipagutos ng korte ang involuntary commitment o paglalagay sa mga minor sa ilalim ng pangangasiwa ng pamahalaan. Kabilang sa mga hakbang ang rehabilitasyon, counseling at mga programang magtuturo ng pananagutan at pagsisisi sa kanilang nagawa. Maaari rin namang managot ang mga magulang kung mapatunayang may kapabayaan sila na nakatulong sa pagkakasangkot ng kanilang anak sa krimen. Hindi totoo at hindi tama na sabihin itong mga nagkasala ngayon sa kasong ito sa Tacloban ay dapat pakawalan. Kontra sa batas yan at pag pinakawalan sila, mananagot sila. Meron silang criminal liability yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, hindi ligtas sa pananagutan ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga minor de edad sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Ito'y kahit na wala siyang direktang partisipasyon sa shooting incident. May Hataw na balita si Leia Ilagan.
Mahalaga ang tamang safekeeping ng mga baril upang makaiwas sa anumang disgrasya. Ito ang ipinaalala ng PNP Firearms and Explosives Office kasunod ng nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes, kung saan isa sa mga suspek ang gumamit ng baril ng kanyang tiyahin na pulis. Base sa FEO, ang safety ay lagi nag-uumpisa sa responsibilidad, kung saan dapat na-secure ang baril sa maayos na lagayan upang hindi magamit ng mga hindi otorisado. Iwasan na maabot ito ng mga bata o unauthorized na individual. Ilagay ito sa mga lockbox at hayaang nakalak kung hindi ginagamit. Alamin ang batas o ang Republic Act 10591 at mga regulasyon nito. At maging responsableng gun owner sa lahat ng oras. Kaugnay nito, inalis na sa pwesto at ngayon ay nakaharap sa summary dismissal proceedings ang pulis na may ranggong Police Staff Sergeant na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa suspect. Ito'y habang iniimbestigahan kaugnay sa kanyang kapabayaan. Opo ma'am, relieved na siya right after through restrictive custody. Then pinahain na po yung administrative investigation po laban sa may-ari ng baril na pulis po. Lumalabas kasi sa investigasyon na sa 40 basyo ng bala ng baril na nakuha sa crime scene, 39 ang mula sa 9mm issued pistol ng pulis. Ang baril din ito ang nakapatay sa 3 biktima. Yung bilang ng nasawi is dalawang babae at isang lalaki. Then may iba tayong na-check sa mga hospitals. Yung shooting related na injury, we recorded 15. Tapos yung mga tumalon lang na pilay, may 5 po tayong na-account po. Total is 23 victims. Ang National Police Commission o NAPOLCOM magsasagawa ng motu proprio investigation sa insidente ng pamamaril. Partikular na iimbestigahan ng NAPOLCOM kung ano ang administrative liability ng policewoman na may-ari ng baril. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita, ipinunto ng House Prosecution Panel na makatitipid sana sa oras ng pre-trial conference kung pumayag ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa sabayang pagmamarka ng magkakaparehong ebidensya. Bukod nito, humihiling na ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court na dagdagan ng teams na nakatalaga sa marking ng evidence at pahabain ng pre-trial conference hanggang araw ng Sabado, June 27. May hataw na balita si Ros Salicos. 4,000 ang documentary evidence ng House Prosecution Panel para sa article ng impeachment na umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa bulto ng mga dokumento, inaasahan ng hindi matatapos ang pre-trial conference sa June 25. Ayon sa House Prosecution Panel, makatitipid sana sa oras kung pumayag na ang defense team na magkaroon ng sabayang pagmamarka sa magkakaparehong exhibit o ebidensya. Kasi ang nangyari doon, separate yung presentation and marking for the prosecution, papakita kay defense, patatatakan sa impeachment court, pepermahan ng prosecution, defense at saka ng impeachment court. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense, notwithstanding the fact that you are talking about exactly the same document, no? So na-double yung time. So if they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang. So that will be, as to the time which will be spent, it will be diminished by half the time which is actually being spent when marking common exhibit but separate documents. Pero dahil nasa pagpapasya naman ito ng defense team, humihiling na lang ang prosekusyon sa impeachment court na doblehin ang bilang ng teams na nakatalaga sa marking of evidence. Mula sa bilang na 4 ay gawing 8 teams. Gayun din, palawigin ang pre-trial conference mula June 25 hanggang June 27, araw ng Sabado. The prosecutors have expressed their uncertainties as to whether the marking will be finished by Thursday.
And that is why we reached out already to Secretary Bantug through Secretary General Cheloy Grafil, whether there are other measures which may be considered to be able to expedite more the process of marking the exhibits. Medyo mahaba po, maraming dokumento, kaya nga po kami po ay humihingi ng karagdagang araw at saka kung papayagan din kami, additional team. Gayunman, kailangan pang sang-ayunan ng mga kahilingang ito ng defense panel at pagtibayin ng impeachment court. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang House Prosecution Team na matutuloy pa rin ang target na July 6 na pag-uumpisa ng paglilitis kay Vice President Duterte. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Hindi pa rin natapos ang pre-trial conference o ang pagmamarka ng mga ebidensya kahapon June 23. Dahil dito, planong dagdagan na ng clerk of court ang bilang ng tao o mga taong nagmamarka sa bawat articles of impeachment. May humahataw na balita si Jed Neresina. Parehong nais ng House Prosecution Panel at Defense Team na matapos na ang pre-trial conference o ang pagmamarka ng mga ebidensya sa lalong madaling panahon. Ngunit sa damian nila ng mga dokumentong kailangang markahan ay talagang natatagalan ang nasabing proseso. Gayunpaman, agad nang nilinaw ni Attorney Mark Vinluan, isa sa abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case, na sapat ang bilang ng depensa kaya't wala itong kinalaman sa matagal na pagmamarka sa mga ebidensya. It was actually the private prosecutors who lacked certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court. Dagdag naman ni Attorney Michael Powan na siyang tagapagsalita ng defense panel. Handa nilang sundin ang anumang direktiba ng clerk of court hinggil sa pre-trial conference. The point is, the defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung sinabi na kakaroon ng dalawang table na, finally, yung Article 2, we're okay with it. No? Wala tayong problema doon. Because, like we said, we're not here to delay anything, di ba? Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Attorney Mark, is itong marking is significant for an orderly conduct of the trial itself. Aminado naman ang mga abogado ni Vice President Duterte na hindi simple ang prosesong pinagdaraanan ng mga dokumento bago ito mamarkahan, kaya hindi rin ito ganoon kadaling matapos, lalo na't libo-libong dokumento ang pinag-uusapan o ang dumaraan sa nasabing proseso. Nais din nila Attorney Powa na magkaroon ng sariling marka ang mga dokumento at ebidensyang kanilang hawak. Taliwas ito sa nais ng House Prosecution Panel na gawing common marking na lang para sa magkakaparehong dokumento. No? At pag nagmamarka kasi tayo, hindi naman yan marka. Hindi naman ganun po yun. Tinitingnan natin kung ang kopya ay original, kung ang kopya ay certified true copy, kung ang kopya ay photocopy, at ibig pong sabihin nun ay kinukumpara din namin ang original sa photocopy, yung mga ganung bagay. So, hindi lang po simple yung pagmamarka, pero natural lang po yan at ginagawa po yan sa regular courts. Dagdag ng defense team, hindi nila inaalis sa ngayon ang posibilidad na mapalawig pa ang schedule ng pre-marking ng mga ebidensya. Gayunpaman, handaan nila silang tumalima sa kung ano ang ibababa o magiging desisyon ng clerk of court. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Itinakda sa August 18 ngayong taon ang pagsusumite ng report ng expert panel na susuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nagpaalala naman ang International Criminal Court o ICC sa mga media sa pagre-report kaugnay ng kaso ng dating Pangulo. Si Dante Amento, humahataw.
Natapos na kahapon ang ikalawang status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Napagkasunduan na sa August 18 ngayong taon magsusumite ng ulat ang expert panel na sumusuri sa kalusugan ng dating presidente. Pagkatapos nito ay saka magpapasya ang trial chamber kung fit to stand trial o kayang humarap ng former president sa aktual na paglilitis. The 18th of August for the experts to file their reports. 24th of August, the registry was going to file the experts' reports. Right. And 31st of August, observations from the parties and participants, including any request that may be made for an actual hearing. Samantala, nagbigay naman ng mahigpit na paalala ang hukuman hinggil sa wastong pakikipag-ugnayan sa media at ang pag-iwas sa pagpapakalat ng mga fake news. Hinimok ng hukuman ang media na mag-ulat ng wasto at patas at iwasan ang anumang uri ng espekulasyon. Ito ay dahil sa bigat ng mga aligasyon ng krimen na kinakaharap sa nasabing paglilitis. Pinaalalahanan din ang media na ang anumang usapin na tilalakay sa mga private session ay mahigpit na ipinagbabawal na iulat sa publiko. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. Naglabas din ng babala ang hukuman sa lahat ng mga abogado sa kaso na iwasan ang pagbibigay ng mga pahayag sa media na hindi nararapat. Binanggit ng hukuman na ang tamang lugar para sa mga legal na argumento ay sa loob lamang ng courtroom. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. Partikular na pinuna ng ICC ang dating Defense Counsel ni FPRRD na si Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa kanyang mga personal na opinyon sa mga desisyon ng korte na hindi umano nararapat. Bagamat pinaalalahanan na maging magalang at profesional, muli itong lumabag matapos magbigay ng mga panayam noong Abril kaugnay ng desisyon sa jurisdiksyon. Ang hakbang na ito ng ICC ay bunsod ng matinding atensyon ng media, lalo na sa Pilipinas, at ang paglitaw ng mga umano'y maling impormasyon sa mainstream at social media. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course of the proceedings. Itinakda ang susunod na status conference sa July 14, September 7, October 13 at November 2 ngayong taon. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Posibleng isama na sa 2027 National Expenditure Program ng Marcos Administration ang mga flood control projects na hindi napondohan sa nakalipas na taon sa gitna ng issue ng anomalya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung kinakailangan ay popondohan ng pamahalaan ang mga nahintong proyekto. Titiyakin rin ng administrasyon na hindi mauulit ang flood control projects anomaly. Yan po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. and of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. Hataw Balita Ngayon. Tumistigo sa Sandigan Bayan 4th Division ang driver ng state witness na si Henry Alcantara laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado mula Bulacan. Sa pagsalang nito sa witness stand, isiniwalat nito ang iba pang mga personalidad na umano'y nakatanggap rin ng mga kahong naglalaman ng milyong halaga ng salapi. May humahataw na balita si Ivana Alvarez.
Nililitis ngayon sa dalawang dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan ng 1st District Engineering Office. Ito ay may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na may halagang 92.8 million pesos. Humarap sa Sandigan Bayan 4th Division na humahawak ng kasong graft si Edric San Diego, driver ng dating engineer at ngayon state witness na si Henry Alcantara bilang testigo. Kwento nito, bukod sa kanyang 2 deliveries noong unang quarter ng 2025 kay dating Undersecretary Roberto Bernardo, naghatid na rin umano siya ng mga kahon kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Ayon kay San Diego, trabaho niyang mag-deliver ng mga kahon batay sa utos ng kanyang boss na si Alcantara. Si San Diego ay nauna ng pinangalanan ni Senator Panfilo Ping Lacson noong September 2025 na kabilang sa Bulacan Group of Contractors o mas kilala sa tawag na BGC Boys. Samantala, pagdating naman sa Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak ng kasong malversation, inamin nito na mula taong 2022 hanggang 2025 ay 10 beses na siyang nakapag-deliver ng mga kahon, kung saan pick-up point ang mismong opisina ng Bulacan 1st District Engineering Office at ida-drop off naman umano sa Diamond Hotel sa Maynila. Ayon kay San Diego, ni minsan ay hindi niya nakita ang laman ng mga kahon, ngunit kutob niya na pera ang laman ng mga ito. Batay sa kanyang obserbasyon at naririnig na usapan sa pagitan ni Alcantara at iba pa nitong tauhan. Samantala, una nang itinanggi ni former Congressman Cahayon Uy ang pagkakasangkot sa flood control scandal, habang ang dating kongresistang si Zaldico naman ay nananatiling pugante dahil may kinakaharap ring mga kaso sa Sandigan Bayan. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Target ng tapusin ng National Bureau of Investigation ngayong linggo ang kanilang ginagawang investigasyon kaugnay ng pagkalunod ni na Rene Materbonia at Divine Adile sa Dipakulaw, Aurora. Samantala, dumating na kahapon sa tanggapan ng NBI ang dating head coach ng Ateneo de Manila men's basketball team na si Thomas Anthony Tam Baldwin. Si Benedict Samson, humahataw. Nasa mahigit 20 individual na kabilang sa ipinatawag ng National Bureau of Investigation ang tumugon na sa sabina ng NBI Homicide Division. Ngayong araw, inaasahang dadating sa tanggapan ng NBI ang ilang utility workers. At sa Biyernes, June 26 naman, si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, noong nakaraang linggo pa sana nila matatapos ang investigasyon. Ngunit may mga naging kasabay din na patawag ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Tiniyak naman ng NBI na nakabase lamang sa ebidensya ang magiging resulta ng ginawa nilang pag-iimbestiga. Well, every statement, importante po yan. Actually, that's why I don't want to give a partial or initial report na sasabihin ko, pwedeng ganito, ganyan. We want to finish the investigation. What we are avoiding here is maging parang personal or political yung basis. We will base our findings on the evidence and testimonies ng mga ating mga interview. Samantala, matapos ang ilang reschedule, dumating na sa NBI Homicide Division ang dating head coach ng Ateneo de Manila men's basketball team na si Thomas Anthony Tam Baldwin. Tikom naman ang bibig nito nang sinubukang tanungin ng media. Ngunit pagtitiyak ng legal counsel nito na si Attorney Daniel Darvin, buo ang kanilang pakikipagtulungan sa NBI. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation, and let us allow the investigation to take its course. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Nagpahayag ng suporta ang Armed Forces of the Philippines o AFP kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. kasunod ng mga aligasyon na may ilang opisyal umano ng militar na nais magsampa ng kaso laban sa kalihim kaugnay ng issue sa kanyang Maltese passport. Ayon sa AFP, walang katotohanan ng mga ulat na may namumong tensyon sa pagitan ng militar at ng Department of National Defense. Si Ryan Lacanlale, humahataw.
Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pahayag ng isang attorney Russell Miraplor na nagsasabing may mga general ng militar na umano'y nagnanais magsampa ng kaso laban kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. Sa press briefing sa Camp Aguinaldo kahapon, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na walang basihan ng naturang mga aligasyon at malisyoso ang intensyon. We will not dignify baseless and unverified allegations that seek to drag our institution into matters that are driven by personal motives. So nagbigay na ng kasagutan ang ating DND dito that this seems to be a fishing expedition. The intent is malicious and also the timing is very dubious. So at this point in time, we'd like to assure everyone that the AFP remains a professional, disciplined, and non-partisan organization. So ang commitment natin dito is our constitutional mandate and of course for us to defend the Filipino people and safeguarding our nation's security. Samantala, binigyang diin naman ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, na walang katotohanan ang mga paratang na maraming general ng AFP ang sumusuporta sa reklamong isinampa laban kay Secretary Teodoro. Ayon kay Trinidad, hindi dapat seryosohin ang naturang paratang dahil wala naman anya itong batayan. On the claim that the majority of generals of the AFP would be filing a similar case, that is a joke that should be laughed at and not replied to. Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke. Dagdag pa ng AFP, nananatiling profesional, disiplinado at non-partisan ang institusyon sa kabila ng mga isyu na pilit silang iniuugnay sa politika. Iginiit din ng AFP na buo ang kanilang suporta kay Defense Secretary Teodoro at walang pangangailangang magsagawa ng anumang loyalty checks sa hanay ng sandataang lakas. We stand by Secretary Teodoro as our Defense Secretary and ito nga po, we will not dignify these claims. Wala pong loyalty check, hindi ito kailangan. Our ground commanders has assured us that they are in control and our forces remain to be professional. Ayon pa sa AFP, nananatili silang nakatuon sa kanilang constitutional na mandato na pangalagaan ang pambansang seguridad at ipagtanggol ang sambayanang Pilipino. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Unti-unti nang bumabalik sa pamamasada ang mga jeepney driver sa pagbaba naman ng presyo ng petrolyo. Habang nangangamba naman ang ilang transport groups sa muling pagsasara ng Strait of Hormuz sa gitnang silangan. May hatao na balita si Asher Kadapan Jr. Nakakakita na ng pag-asa mga tsuper ng mga public utility jeepney para sa inaasam na sapat na kita sa kanilang operasyon. Ito ay matapos ang big-time rollback sa diesel na ipinatutupad ngayong linggo na umaabot ng mahigit kumulang 10 piso kada litro ng krudo. Aminado ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston na malaking tulong ito para sa kanilang hanay. Paliwanag ni Piston National President Modi Floranda, kung dati ay nakapag-uuwi lang ng nasa 300 hanggang 400 pesos ang bawat tsuper kada araw, ay maaari na silang kumita ng 700 hanggang 800 pesos ngayon. Sa ngayon ay utay-utay na bumabalik yung ating mga operator. Dahil nga dito sa nagaganap na pagbaba, mayroong mang pagliit pa, manipis pa yung supply sa iba't ibang kadahilanan. Dahil alam naman natin na yung mga hindi nag-consolidate ay nahirapan talaga mag-renew ng kanilang prangkisa, nahirapan mag-rehistro. Para naman kay Melencio Boy Vargas, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTO-DAP, kahit papaano ay makababawi na mga PUJ driver at operator ngayon. Gaya niyan, 9 pesos yung ibinaba. At tapos meron pa kaming nakukuha discount na 10 pesos. Napakalaking bagay din sa amin dahil yung mga nawala nung nakaraan ay makikipsa na nito.
Ngunit sa gitna ng wala pang katiyakang peace talk sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, hindi maiwasan ng mga transport group na mag-alala para sa hinaharap. Ito ay lalo't ilang buwan na rin silang nagtitiis sa mataas na presyo ng petrolyo habang hindi naman tumataas ang kanilang pasahe para makabawi sa malalaking gastusin sa operasyon ng mga pampasaherong jeep. Nakakapangamba dahil bagamat merong agreement yung US at Iran, tipong maglalaps, magkukulaps yung parang agreement at nagsasabi ang Iran na malaki ang posibilidad na muli nilang isara yung hormones, Sa totoo lang, nakakatakot na naman ito dahil alam mo naman, parang ito yung sinasamantala ng mga oil companies natin na kung saan nakukuha nila ng mababa, pag nagtaas, bebenta nila ng mataas. Yun ang isang masakit dito eh. Kaya kami naman mga driver at operator, wala naman kami magagawa kung hindi sumunod. Noong Mayo, naghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang grupo ng Piston na humihiling ng 10 pisong dagdag pasahe sa gitna ng labis na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Patuloy po kayong kumatabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan. Alas 6:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang nangyaring pamamaril ng 2 minor de edad sa mga kapwa nila estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga pulis na planado umano ng 2 estudyante ang kanilang pag-atake. At para sa iba pang karagdagang detalye, makakausap natin ngayong umaga si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza, ang Chief at Spokesperson ng Regional Public Information Office, Police Regional Office A. Magandang umaga po, Colonel Armeza. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am, ano po ang development sa isinasagawa nating investigation sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School? Ano po yung mga anggulo na tinitingnan ngayon ng pulisya po? Yes, ma'am. As an update, kagabi po ay na-file na po through inquest proceedings ang criminal complaint against dun sa isang CICL age 15, 1 day and above. Okay. Ulitin natin, na-file na ang kaso doon sa 2 suspect na estudyante. Sa isang CICL lang po, ma'am. Isa pa lang po? Na okay. Above 15. Yun lang po talaga yung fa-file ng case. Kasi under the law, di ba, RA 9444, CICL age 15 years old and below are exempted from criminal liability. Okay, however, mag-undergo po siya ng intervention program. Opo, klaro tayo doon. Ma'am, following the incident, ano yung mga adjustment na ipinatutupad ng PNP Region 8 in terms of deployment ng mga police para syempre doon sa security ng mga paaralan? Yes, ma'am. Agad po tayong nagpatupad with the instruction of our Chief PNP mismo and our Regional Director ng mas pinalakas na police presence sa mga paaralan. That is to include our foot patrols, mobile patrols, and coordination sa parents, teachers, and the local government units. Pinaigting din po natin ang intelligence monitoring at rapid response measures upang matiyak ang seguridad sa mga learning institutions. Matanong ko din po kayo, update po, Police Colonel Mesa, sa policewoman na sinasabing may-ari ng isa sa mga baril na ginamit ng estudyante sa shooting incident po. Yes, ma'am. At present ay ongoing ang administrative investigation sa kanya for determination of liability. And yun nga po na she is placed under restrictive custody and she was terminated from her designation. Okay, again, following the incident,
Ano ang inyong mensahe sa kapwa pulis in terms po sa pag-aalaga ng armas? Yes, ma'am, mahalaga po talaga as members of the Philippine National Police yung mahigpit na pangangalaga at responsabling pag-iingat ng mga issued firearms. And, pagsunod sa mga standard operating procedures para maiwasan ang anumang panganib na pwedeng magdulot sa paggamit ng, baril. It is very important yung proper safekeeping and care and custody ng issued firearms. Update din po, Colonel Amesa, doon sa isa pang baril na nakuha naman na doon sa mga naunang report pag-aari o nakarehistro sa isang security agency. Any update on this, ma'am? Ganyan pa rin po, ma'am, kasi patuloy po yun sa ginagawang investigation to determine the facts how the firearm was put into the possession of the other CACL. Okay. Ma'am, matanong ko din po kayo. Base sa ground right now, sabi nyo nga po, pinaigting ang pagbabantay diyan sa eskwelahan na yan. May we know kung ano yung atmosphere right now on the ground? Yan, ma'am. Walang tao po ngayon, no, kasi suspended ang klase. And nandyan pa rin yung fear ng mga students na yung nakatira sa malapit sa school and also yung mga parents. Yan po na yung sinisiguro natin na with our increased police visibility and our foot patrol, our mobile patrol, ma-assure sila na the Philippine National Police is here to, maintain peace and order sa area na yan. Ma'am, balikan ko yung may-ari ng baril na isang kabaro ninyo po. Mayroon na ba siyang initial statement na inilabas sa inyo? At kung pwedeng may pagbagay alam na sa inyo pong pagkakataon, ano pong binabanggit niya, ma'am? Yun po na she submitted herself for investigation. Okay. Kung paano nakuha yung baril at 4 na pong mga empty shells ang na-recover, napakadami nito. May initial din po kayong information na nakuha from her? Wala po, ma'am, and we will just see the result of the admin investigation. Ma'am, at this point, ano yung mensahe nyo sa mga magulang, sa mga estudyante na pwede nyo ipagbigay alam para at least kahit paano maibsan natin yung kanilang tensyon, yung kanilang panic at anumang trauma na nararanasan nila ngayon? Yes, ma'am, patuloy po na magsiserbisyo ang Philippine National Police para masiguro ang safety and security ng ating mga ng mga tao, and hinihikayat po namin ang mga magulang na gabayan talaga yung kanilang mga anak and maging alerto sa anumang pagbabago sa pag-uugali ng mga bata. For the students naman, this is our message na immediately pag may mga suspicious activities or anumang banta o kahinahinalang sitwasyon to report to the Philippine National Police for appropriate response. Okay, ma'am, ulitin natin para sa kapakanan ng ating mga kababayan, mag-report sa police. Mayroon ba tayong pwedeng banggitin na numbers na pwedeng ipagbigay alam sa ating mga kababayan in case na mayroon silang mga pwedeng i-report sa inyo, ma'am? Yes, ma'am. For the hotline of Police Regional Office 8, meron po. So, we have 0962-861-6907. Ulitin natin, 0962, ma'am, 861-6907. And meron pong mga hotline numbers ang every police station. So, kung saan sila malapit, doon sila pwedeng mag-report para mas mabilis yung responde. And also, they can reach us through our official FB page and yung Unified Call 911. Okay.
Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, ang Chief and Spokesperson ng Regional Public Information Office, Police Regional Office 8. Magandang umaga po. Thank you, ma'am, and good morning po. Regional News. Itinuturing ng Department of Information and Communications Technology o DICT na isa sa mga unserved community ang ilang liblib na lugar sa isla ng Masbate dahil sa kawalan o limitadong access sa internet. Sa pamamagitan ng Bayanihan SIM program, umaasa ang ahensya na mas mapapadali na ang komunikasyon ng mga residente at malaking tulong din ito para sa pag-aaral ng mga estudyante na nasa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Si Jerry Galicia, humahataw. Isa ang Tagpo National High School sa bayan ng Mandaon, Masbate sa mga parang matatagpuan sa tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area o liblib na lugar sa bansa. At dahil malayo at tago ang lugar, pahirapan o limitado lamang ang access ng internet connection dito. Busod dito, malaking hamon para sa mga estudyante sa Tagpo National High School ang paggawa nila ng mga assignment, research at iba pang school requirement dahil sa pahirapang access sa internet. Sa ngayon, umaasa lamang ang mga residente dito sa tinatawag na piso Wi-Fi. Sa amin po, mas mahirap po kasi mas malayo pa yung bahay namin. Nandun pa po sa ako, may mga kabasanan pa po yung isa namin bahay kaya lumipat na lang kami sa barrio para malapit po sa internet. Kaya para po sa pag-aaral namin, para hindi po mahirapan kami lumakad. Hindi na po kami gagastos sa paghulog sa piso Wi-Fi po or piso net para po mag-research kami ng mga assignments namin kasi may libreng load na po yung SIM card. And hindi na po kami lalayo. At upang matugunan ang problemang ito, namahagi ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga bayanihan SIM card sa Barangay Tagpo. Ang mga bayanihan SIM card ay isang digital empowerment project ng DICT na layong bigyan ng maayos na linya ng komunikasyon ang mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makatatanggap ng libreng SIM card na preloaded ng nasa 25 gigabytes ng internet access para sa isang buwan sa loob ng isang taon. Samantala, tiniyak naman ng mga guro sa Tagpo National High School na babantayan nila ang wastong paggamit ng bayanihan SIM card upang masiguro na magagamit ito sa pag-aaral ng mga estudyante at hindi sa mga walang kabuluhang online activities. Kailangan po sir na everyday po i-monitor at i-monitor po sila kung ano na po yung status or ano na po yung pinagagawa nila, kung nasa sa tama po ba or kung ano po yung kanilang mga purpose, kanilang mga assignment po. Sa kabuuan, mahigit 2,500 bayanihan SIM cards na ang naipamahagi ng DICT sa mga liblib na komunidad sa mga bayan ng Mandaon at Baleno sa Masbate. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Market Price Watch. Okay, this time, para ihatid naman sa atin ang update sa presyo ng mga bilihin. Dumayo po ngayong Wednesday morning sa Cainta Public Market ang ating kasama na si Mikey Samson. Mikey, magandang umaga. Live report. Good morning, Mikey. Kumusta ang presyohan ng bilihin dyan sa Cainta Market, Mikey? Good morning, Ma'am Annie! At isang Wednesday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasambahay. And yes, nandito nga po tayo ngayon sa Cainta Public Market para muli ay mag-update ng mga prices ng ating mga pangunahing bilihin sa ating mga kasambahay, kagaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa atin nga pong pag-ikot-ikot dito sa public market ng Cainta ay napag-alaman po natin na hindi naman bumaba at hindi rin naman tumaas ang presyo ng mga bilihin. Kumbaga ito ay nanatili lamang. Pero ang nagiging struggle umano ng mga vendors talaga dito ay yung matumal na benta dahil na rin nga sa
kakasimula pa lamang ng pasukan. Nagtitipid pa ang karamihang mga magulang kaya sabi nila mas mabenta umano ang mga paninda nila kapag weekends kumpara sa weekdays. At baka naman gusto pa rin ng ating mga magulang, ng ating mga kasangbahay na ilista ang mga prices mula dito sa Cainta Public Market. Narito po ang kanilang mga presyo. Unahin po natin ang presyo ng manok. Para po sa paa ng manok, 130 pesos po ang 1 kilo. Ang drumstick naman po ay nasa 200. Ang wings ay nasa 220 at ang whole dressed chicken ay 200 pesos po ang 1 kilo. Sa baboy naman po tayo, ang forecasting po ay nasa 330 pesos. Kapareho po ng pork pigi at pork chop. Pare-pareho po yan na 330 pesos ang bawat kilo. At ang liempo naman po ay nasa 370 pesos per kilo. Ang pata naman ay nasa 300 pesos per kilo. Para naman po sa isda, ang bangus ay nagkakahalaga ng 260 to 280 pesos. Ang tilapia naman ay nag-range ng 120 to 130 pesos ang presyo. Ang galunggong ay nasa 180 to 260 pesos per kilo. Ang pampano ay nasa 440 pesos per kilo. Ang matambaka, ang bawat kilo ay nasa 320. Ang tulingan ay nasa 240 to 260 per kilo. Ang dilis ay nasa 300 pesos per kilo. At ang salay-salay naman, ang bawat kilo ay nasa 260 to 400 pesos. Para naman po sa gulay, ang kamatis ay nagkakahalaga ng 60 pesos per kilo. Ang 1 kilo naman ng sibuyas ay nasa 120, kapareho po ng 1 kilo ng patatas. Pareho pong 120 per kilo. Ang talong naman ay nasa 100 ng bawat kilo. Ang ampalaya ay nasa 140 pesos per kilo. Gayun din ang labanos, 140 pesos din po ang bawat kilo. Ang sayote naman po per kilo ay 60 pesos. Ang okra naman, ang bawat tali ay nasa 10 piso. Samantala, ang tali naman, ang 1 tali naman ng mustasa at pechay Tagalog ay pareho pong nagkakahalaga ng 15 pesos. Ang sitaw ay nasa 20 pesos naman po ang 1 tali. At ang okra ay nasa 10 piso ang bawat tali. At para naman po sa ating mga special shout out, maraming salamat po sa Mel Vegetable Stall, sa Mel Meat Section, at sa Fox Fish Stall. At kay Ma'am Lita din po, maraming salamat po sa inyo. Kay Sis Minda Sional, ang ating market coordinator, ang ating mga kasama mula sa Cainta, ang ating mga mothers from Cainta, ang admin, security, and vendors of Cainta Public Market. Maraming salamat po sa inyo pong suporta. At yan po muna ang update mula dito sa Cainta Public Market. Ako po, si Mikey Samson. Balik po muna sa inyo, dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, mula po dyan sa Cainta Public Market. Kasama dyan ang ating market team, Josa Ibanez, kasama si Judren and Bernie. Magandang umaga po sa inyo dyan. Weather News. At para alamin ang latest sa Bagyong Francisco, yan po ang ihahatid sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Chenel Dominguez. Panoorin po natin ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa dalawa nating bagyong binabantayan na si Francisco na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at itong si Tropical Storm Higos na inaasahan natin papasok bukas. Para dito sa bagyong si Francisco, nananatili pa rin naman ito sa typhoon category at huling namataan sa layong 275 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito kay Francisco, ito'y humihila ng southwest monsoon or habagat na nakakaapekto dito sa may Central at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Habang palayo po itong si Bagyong Francisco ay nababawasan din yung epekto ng habagat dito sa ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila ngayon at yung karatig lugar po natin ay dulot po ito ng southwest monsoon. Inaasahan natin dulot ng habagat makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region.
Para naman dito sa bagyong si Higos, yung tropical storm sa labas ng ating PAR, ay magbibigay po tayo ng update mamaya. Dahil dito sa bagyong si Francisco, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Inaasahan po natin ang malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Francisco, mananatili ito bilang isang typhoon category dito sa loob ng ating PAR. Pero meron na po itong weakening trend hanggang na maging isang ganap na severe tropical storm paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Palayo naman na din po ito sa ating landmass, kaya kung makikita natin, wala po talaga tayo nakikita na landfall scenario sa anumang parte po ng ating bansa. Para naman sa ating hangin na dulot netong southwest monsoon at yung paligid netong bagyong si Francisco, inaasahan natin ang malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas naman po, June 25, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin, Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Friday naman po, ito po ay dulot pa rin po ng southwest monsoon at ni Francisco. Dito ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. Kung makikita po natin, base po dito, palhina po yung epekto ng southwest monsoon dito sa ating bansa. Para naman sa paulan or yung ulan na inaasahan natin dito sa ating bagyong si Francisco at yung southwest monsoon, inaasahan natin ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Batanes at Cagayan. Dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil po sa ganitong klase po ng mga pagulan, inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Magaling po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman bukas, ito po yung paglayo na po netong bagyong si Francisco, ay nababawasan na rin po yung epekto neto na hinggil sa paulan. Dito po sa Batanes, inaasahan pa rin naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain, at dito naman sa may Bataan at Occidental Mindoro ay dulot naman ito ng southwest monsoon. May nakataas pa rin tayong gale warning dahil dito sa bagyong si Francisco, dito sa may Batanes, northeastern coast ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po muna pumalaot dito. Para naman dito sa bagyong si Higos, na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layong 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman pa Friday. Makikita natin masyado po itong malayo sa ating kalupaan at dito lang ito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ito ng epekto hinggil sa mga paulan at hangin po. At yan po muna ang latest update natin dito sa ating mga binabantayang bagyo. Next po nating bulletin ay 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at ingat po tayong lahat. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Patuloy po kayo ang mantabay sa update ng Pag-asa kaugnay sa Bagyong Francisco. Entertainment News. Matagumpay na idaos kahapon ang kick-off ng kauna-unahan West Bus on Campus.
sa Arellano University sa Maynila bilang simula ng paglilibot nito sa iba't ibang pamantasan sa Metro Manila. Mainit naman ang naging pagtanggap ng mga mag-aaral sa mga live performance ng mga artist mula naman sa KDR Music House kung saan nakijamming at nagpakita ng suporta ang mga estudyante. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Arellano University Series 107.5 on campus. Umarangkada na kahapon ang pinakabagong Wish Bus on campus kung saan unang binisita ng iconic Wish 107.5 bus ang Arellano University sa Maynila. Higit sa isang musical na pagtatanghal, naging daan din ang inisyatibang ito ng Wish 107.5 upang salubungin ang mga mag-aaral sa pagsisimula ng panibagong academic year. Sa ilalim ng bagong konsepto ng Wish Bus on Campus, layo nitong bisitahin ang iba't ibang pamantasan at mas mailapit ang original Filipino music o OPM sa mga kabataan. Kasabay nito, binigyan din ng pagkakataon ang mga estudyante na makapanood at live na ma-experience ang pagbisita ng iconic Wish Bus. Tampok sa campus tour ang live performances ng ilang KDR Music House artists gaya ng Ostella, Polaris, Kevin Montellano, Destiny Palisok, Haki at Dwarf. Ayon sa mga artists, magandang opportunity ang makapagtanghal sa mga university kung saan mas mapapalapit ang kanilang musika sa mga estudyante. Lalo na when you perform love songs, lalo na when you perform songs that they know, talagang marami sa kanila nakaka-relate. We were once at their place, talagang nakikinig lang kami, nakikirelate lang din kami sa mga artists na pinapakinggan namin. And talagang kapag nasa stage ka, ramdam na ramdam mo yung energy ng mga taong nakikinig sa'yo. Gusto po namin parating sa kanila na masarap mangarap, gano'n. And pag nangangarap ka, dapat walang limit yung pangarap mo. Ibang magmahal ang mga estudyante, mga Gen Z, diba, right now. Talagang sinusupport nila all kinds of music. Kaya makapag-perform sa kanila is a very, very big deal for me kasi na-enjoy ko rin siya as much as na-enjoy nila. Bukod sa kanilang pag-awit, nais rin sana ng KDR Music House artist na magsilbing inspirasyon ng kanilang mga musika at hikayatin ang mga kabataan na ipagpatuloy ang pag-abot sa kanilang mga pangarap. Kasabay nito ay binigyan din rin nila ang kahalagahan ng pagsuporta sa OPM, lalo na ang mga awitin na mayroong mabuting mensahe para sa mga kabataan. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng mga performer sa Wish 107.5 dahil sa pagbibigay sa kanila ng opportunity at mas malawak na platform para sa mga katulad nilang rising artists upang mas makilala sa music scene. Malaki ang tulong ng Wish 107.5, no? Dahil unang-una sila ang number 1 na nagpo-promote ng OPM at karamihan sa mga gine-guest nila ay sariling atin. Kagaya ko na dati akong independent artist hanggang sa nagkaroon ako ng label na KDR Music House. It's such a great and a prestigious platform kasi nagbibigay siya ng chance sa mga kahit sa mga hindi pa kilalang artists na mag-promote ng kanilang music, and it also recognizes po the talagang Filipino OPM music talaga. Wish is sobrang laki ng range niya, ang dami niya naaabot, ibang bansa or what, or sa locally, especially sa Pilipinas. So, sobrang lang tulong, like, kung wala yung Wish, siguro wala din ako dito sa stage ng career ko na to. Mensahe ng KDR Music House artist sa mga estudyante na pahalagahan ang edukasyon, maging matiyaga sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, gayon din ang patuloy na paglinang sa kanilang mga talento. Sa mga susunod na araw, muling bibisita ang iconic Wish Bus sa iba pang mga campus upang mas mailapit sa mga kabataan ang mga world-class Filipino talents. Mia Alonzo, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan Kapitulo 6, talatang 35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin
kailanmay hindi mauuhaw. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito po sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po dahil susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.